bayan may naghain, I think, ng impeachment laban kay Niwi. Well, medyo suntok sa buwan ito. Alam naman natin, nakaalyado niya yung mga nasa lower house, okay? Or yung mas kilala niyo yung Congress. Sa House of Representatives, doon isiniserve, or doon kasi ini-endorso yung impeachment. Gustong ma-impeach si Yui kasi dapat talaga tayong maghanap ng iba't ibang pamamaraan para matapos na ang kasakiman, pagnanakaw, abuso, kawalan ng pagmamahal sa mga Pilipino, right? Panlilinlang, abuse of power, lahat na kailangan itong matapos. Well, yun nga po, si Congressman Kiko Barzaga, isang batang-batang congressman from 4th District of Cavite, ay gusto niyang magkaroon ng people power. May pag-usapan natin yan sa susunod nating vlog kasi i-announce daw ni Kiko kung saan baga ang venue ng people power. Pero uunahan ko na po hindi lang si Kiko Barzaga kundi yung mga nag-claim dyan kasi may mga nakikita na akong post na dapat daw ang people power ay saliwasan na naman mga ating! Ingay ko baka magising ang kapitbahay. Saliwasan po ni Basyo na naman! Paborito, nililiwasan po ni ang people power ay sa EDSA shrine. EDSA. Kaya nga kaagipat ng word na yun. EDSA people power. Anong liwasan people power? Ay, meron talagang mga may mga ahas talaga. Merong pumipigil mga ate at kuya na ang mga tao ay magtipon-tipon in EDSA at hinahanapan nila ng ibang venue. Baka mamaya magluneta pa sila. Ang hirap punuin ng luneta. Kung hindi 2 million ang attendees mo, hindi mo magagaya yung rally ng INC. Right? Iglesia ni Cristo lang ang nakapuno ng luneta. 2 million. Itong nakaraan na rally ng nakaitim na yon na anti-corruption rally daw noong September 21. Ang venue sa luneta na puro sila nakaitim at magsuot daw ng maskara ng hood or whatever. Marami ba sila doon? Hindi naman nag-trend yun Anyway, isa yun sa route na pwedeng tahakin ng mga Pilipino kung gusto nating matapos na ang paghahari ng mga magnanakaw at mga kurakot. And then one of the routes na pwedeng tahakin ng mga Pilipino or at least ng mga nagmamahal sa Pilipinas at sa ating bayan at sa ating lahi ay ang ipa-impeach si Niwi. Between Niwi kasi and VP Sara, alam naman natin kung sino ang deserve na ma-impeach at matanggal sa pwesto. Okay? So may pinost po si Miss Rowena Guanzon pero parang binlur lang niya yung picture. Pero nababasa ko pa naman yung ibang parts. Siguro si Kiko Barzaga mga kababayan ang ang gumawa ng impeachment complaint. In regards to the verified complaint for impeachment against President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. for betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. So, nilabag ni Niwi ang saligang batas. Pinakamataas na batas na umiiral sa kapuluan ng Pilipinas. Okay? So, I think yung culpable violation ng Constitution ay maybe yung pagpapakidnap kay Tatay Digong. Illegal yun Yung mga nagpakidnap, tao ni Niwi. So, kung mali yung ginawa ng mga tao niya, bakit niya pinayagan? Siya pa rin ang mananagot. Siya ang mastermind. And maybe yung culpable violation of the Constitution ay itong plunder, pangungurakot, corruption, lahat na. Right? Graft and corruption nga. At kitang-kita naman po sa mga ghost projects. Kung hindi man ghost ang project, flood control nga, durog naman. Konting baha, giba. So, kasi ganun yun sabi nga nila, kung walang kurakot na contractor, kung walang kurakot na DPWH. Walang kurakot na engineer sa DPWH kung walang kurakot na mga congressmen. One of them is Zaldico, nagtatago na. Nga pala si Tambaro nagtatago na rin mga ating. Or nag-request baga ng travel authority pala.
So mukhang mag-a-abroad na rin si Tamba, magtatago na rin si Tamba mga ating. Nag-request daw kay Boji D ng Travel Authority sa bagong Speaker of the House. So bakit ka nagre-request? Magta-travel ka? Tatakas na mga ating. Walang Zaldico kung walang Martin Romualdez. Tama? Walang Martin Romualdez kung walang Marcos Jr. Siya nag-appoint dyan eh. Right? Siya ang nasusunod kung sino ang magiging speaker kung di man siya ang nag-appoint. So, ang mastermind sa corruption na ito, ang malilintikan, Pangulo. Alam mo ikaw, Ngiwi, hugas kamay ka. Sabi mo, ako lang naman ang presidente na nagpa-imbestiga. Kung hindi ako nakaupo, baka hindi ma-imbestigan itong mga ghost projects, yada yada. Si Tatay Digong, anong sabi niya noon? Kapag ka, di ba, kapag ka, I think may ginawang krimen ang mga pulis sa war on drugs. Ano ang sabi ni Tatay Digong? Ako ang sumbatan nyo. Ako ang singilin nyo. Parang gano'n, di ba? Gano'n si Tatay Digong salita. Hindi ang kasalanan ng pulis. Sumusunod lang yan sa utos ko. Akin ang lahat sa akin ang sisi. Di ba gano'n si Tatay Digong? Ganyan ang leader, Niwi. Hindi ka pa natuto eh. Hindi ka naman yata nag-o-observe eh. Nangako kang itutuloy mo na simulan tapos di mo naman ginagawa. Anyway, parang nagsampa kasi nakita ko yung video nitong si Congresswoman Rowena Guanzon and yung anak ni Senator Marcoleta. Okay, yung parang binata pa. And si Kiko Barsaga, nagsayaw-sayaw nga itong tatlo. Hindi kaya pakana nilang tatlo itong impeachment ni Ngiwi? Hindi kasi, sinampahan ng impeachment complaint si Ngiwi for culpable violation of the Constitution. O, lumabag sa batas ng Pilipinas. Ibig sabihin, Ngiwi, kriminal ka. Kapag ikaw ay magiging kriminal, kapag nahatulan kang guilty sa paglabag mo sa saligang batas. Sa matitinding corruption sa Pilipinas, sa pagpapakulong mo kay Tatay Digong, I don't know kung ano pa yung ginawa mong labag. Marami yata. Alright? Betrayal of public trust. Pinagkatiwalaan ka ng taong bayan, pero nilinlang mo kami, mambubudol ka ng talaga. Right? Baka dito rin papasok mga kababayan yung usapin ng polvoron. Ayaw niyang magpa-drug test. Hair follicle ang nire-request para, di ba? Kung may traces man ng prohibited substances, like 6 months ago, makikita pa rin sa buhok. Kasi kung ihi lang, baka uminom ka lang ng sterilized milk ng 1 month. Wala nang residue, right? So, biro mo yun, illegal at krimen ang gumamit ng ipinagbabawal na droga, pero ikaw mismo ay allegedly gumagamit ng polvoron. So wala ka sa tamang pag-iisip kasi ang mga adik ay nababawasan ang tamang katinuan sa mga ginagamit nilang ganyan. Pero hindi ka naging totoo sa mga Pilipino. And allegedly mga kababayan kung katulad mo binabanggit before ni Attorney Glenn Chong, dinaya yung election ng 2022. Hindi totoo yung 31 million votes ni Marcos Jr. Hindi ba impeachable offense yan kung si VP Sara ngayon tatanungin? 5. Bago pakulong si PRRD, 5. Ang impeachable offense ni Ngiwi, ganun karami. Pinakulong pa sa Tatay Digong, 6 na. And I know, itong flood control, baka pang 7 na ito mga atat kuya. Ay po, kinang. So, dapat bang ma-impeach si Marcos Jr.? Ano sa tingin nyo?